Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article sa ABS-CBN News tungkol sa mga pahayag ni Attorney Cristina Conte, ang abogada ng mga alleged AJK victims. Nakakatawa po yung pahayag niya na yun daw interim release ni PRRD mag-post ng threat sa buhay ng mga AJK victims. Naku naman. Hindi naman sa Pilipinas dadalhin si PRRD. Sa ibang bansa man. Saka 80 years old na yun. Ano bang power pa ng 80 years old na nakakulong? Papalayain lang for humanitarian consideration. Grabe naman, no? So ito, ang title. AJK victims lawyer surprise. Duterte release arranged before motion filing. A lawyer representing victims of alleged drug war killing said Saturday she was surprised that the interim release requested for detained former President Duterte was arranged with an undisclosed receiving state even before the motion was filed. In an interview on DZMM, International Criminal Court Assistant to Counsel, Maria Cristina Conte said the interim release had been mentioned before but no details like mechanism had been shared about it. So ito ang kanyang payag. Yung mismo paghingi ng interim release, nasabi na dati pa. Pero kung papaano, anong mekanismo, yun, wala pa. Ang ikinagulat ko, nagulat nung una. Sabi niya, para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Ngayon, nagulat na. Gulat ko, merong receiving state na daw silang nakausap. Kumbaga, naariglo na, naayos na ito bago pa man isubmit itong motion. Bakit? Common sense po, attorney. Kung ako yung judge, yung abogado, mag-request ng interim release, wala namang tatanggap na state party, bakit ko papayagan? Di ba ganun lang yun, common sense? So, tama yung ginawa ng abogado ni PRRD, naghanap muna sila ng receiving state. Kasi yun ang pinaka-importante. Yung may bansa, member ng ICC, na handang tanggapin si PRRD at mag-commit na i-represent niya si PRRD anytime na kailangan siya ng korte. So, very basic. Bago, kung ako yung abogado, ganun ang gagawin ko, maghanap ng receiving state. At yun ang ginawa. Bakit magtaka itong Attorney Conte na ang gusto pala niya, kung siya ang abogado ni PRRD, ang gusto niyang mangyari, mag-file muna ng petition, wala pang tatanggap na state. Anong mangyayari sa kanyang petition? Siguradong mababasura. Ganyan po kababaw, I don't know, itong Attorney Conte. Bakit siya, kung ano-ano na lang ang rason niya dahil nabuhusan na siya ng tubig Okay, ano pa? Conte said she was also surprised that the prosecution is supposedly agreeing with the request according to Duterte's defense team. Pangalawa, sabi niya, ito yung statement niya. Yung prosecution di umano ay pumayag na hindi kumontra dito sa motion na ito, pero klaro ito na based sa terms and condition, hindi naman parang sige, pwede kang lumaya. Ang gusto nila, pwede kang lumaya, pero ayon sa terms and condition. Okay. Dito mo makikita yung galing ng abogado ni PRRD. Kasi, kahit meron ng receiving state, kung ang prosecution hindi pumapayag, alanganin, 50-50. But then, talagang marunong, complete staff work ang tawag namin dyan. Kompleto na.
So, ang abogado, naghanap ng bansa, pumayag. Ang abogado, kinausap niyang prosecution, pumayag. Basta lahat ang mga kondisyon ma-meet. Oh yes, i-meet ang mga kondisyon. Ganon po, magtrabaho ang isang magaling na abogado. So, huwag ka na yung mabigla, attorney. Yan ang trabaho ng magaling na attorney. Kung hindi mo yan dating ginagawa, sana gawin nyo na sa sunod. Okay. Ano pa? Ito pa. Sa ngayon, nga kung titignan mo, gusto o naghihingi ng humanitarian consideration. Sabi niya, gusto niyang lumaya dahil siya ay 80 years old na. Hindi natin malalaman ano pa yung iba pang dahilan. Oh. Ano pa bang ibang dahilan? Isa lang, humanitarian. Ikaw kaya ang magkaedad ng 80 years old? Di ba kawawa ang ating dating presidente? Okay lang sana kung bata-bata pa. May sakit na nga, mahirap ng kumilos, tapos nakakulong. Wala nang ibang dahilan, kundi humanitarian consideration. Again, wag na kayong magulat pa, attorney. Bitter lang kayo siguro dahil hindi nyo matanggap-tanggap na malapit ng lalaya si PRRD. Ito pa, yung sabi niya, na Conte earlier expressed worry over the requested interim release, saying it poses a threat to the victims and their case. Ano pa ang magagawa ng isang 80 years old? Ano ang kapangyarihan ni PRRD ngayon? Akusado Papaano niya i-threaten ang mga victims? Grabe naman itong mga abogado. Kahit si Representative Manuel, ganyan din ang kanyang pahayag. Sabi ni Manuel, ang pagpapalaya kay Duterte ay tiyak na gagawing viral content material na gagamitin ng paid troll army nila para ibuli, takutin at sirain ang moral ng mga pamilya ng AGK victims na nais sanang lumahok sa proseso ng ICC. Bitter lang kayo o natataranta lang kayo. Hindi nyo na mapipigilan ang paglabas ng aming minamahal na Tatay Digong. Okay, maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas disenteng bahay itong tribong Talandig. Panoorin ninyo ang video na ito. Ate mana untes ka na. Ako ini ice cream lain din na. Lansang na. O karon nindot na gid kaayo ang atop ni ate og ni kuya. O nakapatindog na gid sila o bagong balay.
Karon yaon sa inyong maistorya bahin sa karon kabalay na mo. Salamat gid karon sa nag-video og sa nagtabang ani og sa nagtan-aw sa video nga nakabalay nami. Sa Ginoo kay kung walang tabang di yun nakabalay. Oo, so salamat kayo.